Sa unang liwanag ng umaga, tahimik ang isla. Ngunit sa katahimikang ito may banta na unti-unting lumalapit. Ang dagat na dati ay pinagkukunan ng buhay, ngayon ay dahan-dahan ang umaagaw ng lupa. Umaakyat sa mga bakuran at pumapasok sa mga bahay. Dito kasi pag nag-high tide, apektado yung mga bata, lalo sa umaga. Halos hindi makapasok mga bata dahil lubog hanggang doon sa school natin, lubugin. Sa tagal ng panahon na nilulubog kami rito, nasanay na kami rin. Ito ang Barangay Pugad, isang maliit na pamayanang matagal nang nakatayo sa gitna ng dagat, ngunit ngayon ay unti-unti nang sumusuko sa pagtaas ng tubig. Dati po yung pugad, yung sa mapayan, malaki, nakikita. Ngayon, habang tumatagal, parang nakikita na, tuldok na lang siya sa mapa. Kasi po, yung mga flash lang nakapaigit diyan, yung flash lang ng mga munisipyo, na-wash out niya. Habang ang mga dingding ay nababasa at ang sahig ay lumulubog, ang pag-asa rin ay dahan-dahang hinihila pababa. Ngunit sa kabila nito ay may mga pusong patuloy na lumalaban. Ito ay hindi lamang kwento ng mga bahay na lumulubog. Ito ang kwento ng isang barangay na sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan ay patuloy silang lumalaban. Lang kami ang may problema, walang pag malaki tubig. Pero hanggang din, pag tagulan, hanggang dito. Yan nga, buti nalagyan na. Kaya nilagyan nyo ng ganito. Pag kami lulusong, hanggang din. So, ano yung ginagawa niyo po? Halimbawa, pupunta po kayo ng bayan tapos malaki yung tubig. Ala, di na kami uuwi pag malalaki na yung alon. Natakot kami. Ay mga kwande, sira na yung mga dike, bagong gawa doon. Oh. Sira na. Adi yan. So, yung mga nakatira doon sa areang yun, no choice sila. Kasi kailangan nilang tawirin yung dagat. Ilang minuto lang kanina nung dumaan tayo rito, hindi pa gaanong mataas yung tubig. Pero tingnan nyo po, halos wala nang makitang kalsada o semento na nandito. So nahirapan tayong makahanap kung saan talaga sasakay kasi maraming mga itinuturo yung mga residente na lugar kung saan pwede sumakay. Subuti na lang nahanap po natin. Nandito po tayo ngayon sa Halang, dito sa may ginagawang tulay sa bridge. So iniwan lang muna natin yung motor kasi sasakay tayo ng bangka papunta ron. Ito si Kuya, anong pangalan mo? Kuya Carl. Siya po yung napag-iwanan natin ng motor natin. Medyo traffic kasi ginagawa yung tulay. So may nakasulat kasi dito, motorcycle is not allowed. So, kailangan natin mag-travel papunta sa terminal. Nandito na po tayo sa terminal ng Hagonoy. Makikita po natin yung mga tricycle dito. Merong mga matataas na tricycle. Hello, shout out kuya. Saan po biyahe nyo? Sa Nueves, sa Taboraga, papuntang Tambo. Bakit mataas po yung tricycle nyo? Yung high tide. High tide. So ibig sabihin yung mga matataas, yun yung mga bahain na lugar yung biyahe. Okay. Okay. Sige po, ingat po kuya. Naubos na po. So ayan, iba't ibang klase ng tricycle yung nandito. Merong mga matataas, mapapansin nyo, meron din mga katamtaman lang yung taas at merong mga mabababa. So yung mga matataas na tricycle ay magbibiyahe po yun papunta sa mga tumataas yung tubig kasi mamaya daw high tide na. Shout out sir! Ayan o, si Tanggol. Okay.
taas yung motor. Grabe yung ano nyo, telescopic nyo, parang dinugtungan nyo na lang. Kadalasan ng mga makina ng motor ay kinakalawang na. So ibig sabihin, palagi yung nababasa ng tubig. High tide. High tide, tubig alat. So hanap lang tayo ng papuntang pugad. Ayan o, mataas. Sir, saan mo biyahe papuntang pugad? Bukad. Opo. Di ba sa kabila, ikot ka doon. Ah, sa kabila. Kabila street lang. Okay po. Sa kabila daw. Yung driver ng bangka, sir, sino po yung driver? May pangalan yung bangka niya, yung Pachong. Yan. Pachong. Ah, ito, sa kanya po. Oh, yeah. So, aalis na po kami. 3:30 na ng hapon. Hopefully, makaabot tayo ng mas maliwanag pa para mas maipakita ko sa inyo yung sitwasyon doon. Diba sa'yo din? Ayaw ko pala sa akin. Lahat ng sumasakay dito sa bangka na to ay papunta ng pugad. So, pa-high tide na po. Tingnan nyo. Dito na kayong dalawa. May kakagaang container dito. Doon na kayong dalawa kambal. Saan ako? Dito ako. Dito ako sa harap. Iba tayo, diyan ka sa unahan. Dito ako sa unahan. Sa unahan, ayun o. Oo. Ganda. Para kita mo lahat yung iba-vlog mo. Aray ko po. Ayan. So, ayun na kami. Paalis na po kami. Nako po. Aray ko. Kailangan. Tumiga. Aray ko. Mapapansin din natin dito yung mga gasolinahan nasa tabi na rin ng dagat para sa mga bangkero na naglalayan papunta sa mga iba't ibang lugar dito kagaya ng Pugad at mga kalapit na isla. So ayan o. Ayan. So huminto po kami para magpagas yung bangka na sinakyan natin. So dadaong na po tayo dito sa port ng Hagunoy. Ayan yung port nila. So nakapalibot po dito yung mga bangka na nagbibiyahe papunta sa bayan. So baba na po tayo. Narito na po kami sa port ng Hagunoy. Tama ka ba? Tama ka. Bababa na yung mga pasahero. So dumating tayo rito 4:30. Ayan. So ito yung port nila. Papasok muna tayo dito sa loob ng kanilang barangay. Titingnan po natin at kasi tayo magpapaalam po tayo. Makikita natin yung bakas ng mga baha. Oh. Ayan. Yung isang bahay wala nang nakatira dahil sa baha. Ayan, inabandona na rin. So makikita po natin nag-uumpisa ng lumaki yung tubig at nakahiram na po tayo ng tsinelas sa mga bata para maikot po natin itong lugar. Ayan po. Yung ibang mga parte ng bahay na nakatayo rito ay inabandona. Bakit inabandona yan? Dahil sa baha na, no? Nasira na rin. So, timing yung pagpunta natin dito kasi umpisa na ng high tide. At saka, may papakita ko sa inyo yung pagtaas ng level ng tubig dito kapag ganitong oras, mag-aalas 5.
Ayan, no? Pati itong bahay nito, wala nang nakatira dito. Bakit? Iniwan. So, napansin ko dito yung mga mabababang bahay na nakatayo ay iniiwan na lang kagaya nito kasi pinapasok na ng tubig. At ilan po? Nice. Sige po. Okay lang po. Salamat po. Taas ng bahay niyo po, naka-elevate. Lumulubog pa rin? So itong ano nyo bahay, hanggang saan yung tubig po? Kahit na ngayong gabi, ito lang. Ayan o, ito. Hanggang dito po. So, pangatlo. Ayan, oo, yan. So, araw-araw niyo po yung may experience. Hindi naman pagka, ayan, katulad naman yan, malaki to. Ang mga anong oras po lalaki? Mga 8 p.m. Hanggang gabi, hanggang pero lumilitin siya. Anong oras? Pag umaga, pero pag umaga, wala na kang tubig, naglilinis na lang. So, talagang nag-elevate yung mga nakatira rito, naka-elevate yung mga bahay para hindi mapasok. Okay. Sige po, mamaya na po. Ikot-ikot na po ako. Salamat po. Thank you. Ayun, oh. Tingnan nyo. Aabot pa hanggang ron. So, yung mga nakatira rito, nasan yung school nyo? Binabaha rin. Daming isda, oh. Tingnan nyo. Mga isda po yan. Oh. Ayan, oh, mga isda. Ang dami. Tsaka meron na rin dito crab. So, lumalapit na yung mga isda. Hello, Nay. Okay lang po ba kayo? Sila nanay din, oh. Naka 4th floor na yung bahay nyo. Mga 3rd floor na. Ayan, oh. Naka-elevate na rin. So, makikita nyo po yung sitwasyon dito. Ayan. Ayan, oh. Lahat dito. Anong pangalan niyo po, Nay? Nelly. Nelly. So, sa experience nyo, Nay, na ganito yung sitwasyon nyo, anong nararamdaman nyo po? Kailangan kami may problema, walang malaki tubig. Pero hanggang din, pag tagulan, hanggang dito. Yan nga po tinalagyan na. Kaya nilagyan nyo ng dito. Pag kami lulusog, hanggang din. So, ano yung ginagawa niyo po? Halimbawa, pupunta po kayo ng bayan tapos malaki yung tubig. Di na kami uuwi pag malalaki na yung alon. Natakot kami. Ay mga kwadi, sira na yung mga dike, bagong gawa doon. Sira na. Adi yan. Sanay na kami rin pagka malaki alon. So, yung ginagawa niyo, dito na lang kayo standby. Yan yung bahay na nagsira-sira na. Mapagawa. So, makikita po natin kahit nga dito, pumasok na rin. Ayan. Dito sila kami pag malaki tubig. Sa bahay. Lumiit. Lalabas. Sanay na kami dito. Si nanay, walang bota. Kumusta naman po, Nay? So, sir, magandang hapon. Ayan. So, eto. Bahay niyo po. Diyan ka po nakatira. Ngayon po, diyan ka rin po nakatira. Diyan ka natutulog. Ako si Peto Lentino, humihingi ng tulong. Gusto kong ipagawa aming bahay, nag-ibadong kami yung owan. Nag-uwan. Ay, ang tubig pili doon, walang pili. Kahit hindi bagyo po. Oo, malaki hanggang Malaki. hanggang So, araw-araw po kayo pag lumalabas, ganito yung sitwasyon. ganyan araw-araw. Ayan, nagtitiis na lang kami ng luwas ng muka kapag may pipiling ka sa labas. So, kapag may bibilhin ka, lalabas ka, no choice. Magbubota ka man, lubog din. So, dito mayroong church, Christian.
So kahit ganito yung sitwasyon nila, patuloy silang nagpupuri. Pero yung mga ibang mga nakausap natin, tuloy-tuloy lang, enjoy lang po sila. Ayan. Ayan yung iba, nilagyan ng mga bato para ma-elevate. So, kahit yung paaralan nila doon, makikita nyo po, inaabot din po yan. Dito po nanggagaling yung tubig. Saan? Dito po. Dito nanggagaling. So, ibig sabihin, yan po yung dagat. Diyan nanggagaling yung tubig. So, na dumadaloy papunta ron. So, mamaya-maya lalaki na to. Eh, nililipin po yan, di ba? Ayun. So, ha? Yung step. Wag na buksan. Walang pasok ngayon. Ako. So, dahil Sabado, walang pasok ngayon. Ito yung paaralan nila dito. Malaki po. Ayun, maliit. So, yung mga estudyante, araw-araw, ito yung dinadaanan nila pagkagaling ng school. Ayan, inabandono na rin ito kasi pinasok na ng tubig. Makikita po natin merong mga iniwan dahil sa hindi na ito mapakinabangan dahil sa tubig hanggang tuhod. So hindi na malalakaran. So maabot na hanggang dito sa ano. Oo. So kahit naka-elevate, naaabot pa rin kayo. Okay. Ang hirap. Okay. Ang taas ng bahay niyo, Nay. Hindi inaabot yan. Inaabot dahil ganyan nakataas. Kasing mas mataas pa sa akin. 3 baitang. Grabe. Oh, naka-elevate sila nanay, oh. Ayan. Sige, Nay. So, nandito po tayo sa Barangay Pugad. Sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. So, nandito po si Sir. Ano pangalan niyo po, Sir? Herminio Pajardo. So, bakit po ito, Sir, tinawag na Pugad? Ang sabi ng matatanda noon, pinamagaran daw ito ng mga hapon noong araw. Kaya tinawag na... Oo, tinawag na pugad. So, anong ginawa po dito ng mga hapon noon? Siguro nanilaan sila rito ng panahon ngayon hanggang panahon ng Miguel. Nalaman ko sa mga magulang ko noong araw na nabubuhay pa sila. Ngayon, ganyan lang. Yung tinawag ng pugad. Tapos yung sinasabi mong bakit lumulubog itong barangay. Ang alam ko kasi, simula nung pumutok ang magpinatubo, ay medyo bumabaw ng mga ilog, kailugad dyan, lalo dyan sa part ng Pampanga yan. Tapos, nagkaroon na dumalas ang bagyo, na talaga kaming hinahaitay dito, ay araw-araw yun, ganyan yan. Bumababa ang aming barangay, lumiliit ang dagat, ganun. Araw-araw kasi, mag-3 lang hanggang 3-0, lubog na ang barangay. Katulad na hanggang mamayang alas 11 yan, ang lubog na yan. Amabot na hanggang hita. Ay nung nakaraang uwan, yung bagyang uwan, yung nakaraang yun, yung loob na simbahan yan, lumubog yun. Hanggang dito sa dibdib. Lumubog yun. Buong court, lahat, pati ang laruan dyan, court, lumubog yan. Ay, yung padernan dyan sa Dowa ngayon, ayun yun, nagiba. Dahil sa lalaki ng alon, sa lakas ng habagat. Ayun, nagagiba yun. Meron pala sa buwang nagayari. Nagiba agad. Bumahinto nga yung gawa ngayon. Flood control na yun. Kahit na anong gawin mo pagpapataas sa karsada, lulubog at lulubog talaga.
Hinahabol talaga ng tubig yung mga karsada. Kahit na alam mo yung pataas, lumulubog. Ang residente rito, 700 plus lang ang kwan dito. Pero ang individual, 2,000 plus. Sa 2,000 na yan, sir, sa tingin niyo po ba parami yung mga tumitira dito o nabawasan na po yan? Nababawasan na. Kasi lumilipat sila sa ibang lugar. Maraming nababawas dito, lumilipat sa ibang lugar dahil nga palaging high tide. Palaging high tide dito. Sa gabit araw, ayun, high tide. So, Pero pa naman yun, natutuyo naman yun pagdating ng umaga. Doon na high tide na yan, mamaya alas 2 yan, alas 3, tuyo na yan. so ano po yung rason niyo bakit nananatili po kayo rito? Wala kaming choice. Wala kasi kaming ibang pupuntahan. Dito lang kasi kami naghahanap buhay. Ito lang ang hanap buhay na sa dagat. Alam mo kaming kuwan dyan sa parting Hagon. So yung, Kung may pera ka, pwede kang manirahan dyan. Mangungupahan ka. so yung pinakapangunahan pamumuhay dito ay pangingisda. Tangis na. Yun lang. Wala namang ibang pamumuhay na rito kundi yun lang. Bihira naman kasi rito yung nakapagtapos ng pag-aaral Kaya ganyan lang ang buhay na dito. Bihirang-bihira yung mga may baklad na may malalakas umuli. Nakagawa nilang mangupahan dyan sa parting Hagonoy para sa mga anak nila nag-aaral. Dito kasi pag nag-high tide, apektado yung mga bata. Lalo sa umaga. Halos hindi makapasok mga bata dahil lubog hanggang doon sa eskwela nila, lubogin. So pag umuwi sila, basa. Gano'n, lubog. Inyahatid niya siya, inyahatid pa rin ng mga bata pagka pumapasok. So paano niyo po natitiis na ganito yung sitwasyon niyo araw-araw? Ayun nga, problema rito, hindi na alam kung, palang siguro, nasanay na kami sa ganong sistema. Sa tagal na panahon na nilulubog kami rito, nasanay na kami rito. Mga ilang taon na po kayo rito nakatira? Kung na ako, 66 na. So dito kayo nagpamilya? Dito na ako nagkapamilya. So ano po yung mensahe niyo sa mga nakakapanood sa atin ngayon, lalo na sa gobyerno? Siya na nga, sa liit na aming barangay na ito, kahit pa paano makontrol lang ang pagbaha rito. Kung mapapaikita ng DK ito, barangay na yun, maaaring makontrol ang mabawasan yung pagbaha. So hindi po ba yan tinayuan ng DK dati? Tinayo ng DK, hindi kaya lang, isang bagyo lang, wasak. Nawas at agad. So kinakailangan na nating bumalik kasi pataas na ng pataas yung level ng tubig dito. Baka hindi tayo makauwi. Ayan, dito na si Kuya Raymart, yung sinakyan natin.